last week, no, hindi natin natapos, I think, yung lesson 7 natin. Tumigil tayo dun sa, kailan ba? Samo? I think Samo, no? Okay, no? Okay, yung Samo tayo tumigil last week. Then, magpupusit tayo ng another lesson po natin, no? Okay, visible po ba yung screen? Visible po. Okay, thank you. Okay, no? Last week po is tumigil nga po tayo about sa ano natin, sa topic natin sa modern. Yun nga, like I said po last week is tatapusin po natin today yung topic natin sa lesson 7 po. Okay, recording naman, no? Okay, sa lesson 7 po tatapusin natin, no? Then, I hope na mamaya matapos din naman natin yung ano, yung lesson 8 or makapunta tayo ng lesson 8, no? Okay, punta muna tayo sa ano, pusit tayo sa lesson 7 muna, no? Okay, ano ba yung natira natin na topic, no? Sa lesson 7 po natin. Okay, meron tayo natitira na topic about po sa dake and shika, no? Okay. Ano ba yung dake sa shika sensei? Iisahin kong ano na lang to, no? Iisahin ko na pattern kumbaga, iisahin ko na paliwanag to, no? Dake, no? Doon muna tayo sa dake. The particle dake which mean only, no? Okay. Can be used when the speaker indicates that the noun, degree, range, or quantity is limited. The ending of the sentence can be positive or negative. Okay. Kailan ginagamit to? Kunyari, sasabihin mo na, meron lang akong 5 ganto, meron lang akong 3 ganto. Then, yun yung only na tinatawag natin sa English, no? Punta tayo sa sample. Josepo Sangwa, Kurasume Toga, Gonin Dake Imas. Ibig sabihin, no, si Josepo Sang daw, meron lang na 5 classmate po, no? Yun yung ibig sabihin doon sa sentence natin po na yun, no? Okay. Then, watashi wa, okay, boripen ga nihong dake arimasu. Siya daw ay meron lang. I have only 2 ball pens, no? Yun yung gamit ng dake, no? Okay, yung shika at dake is parehas lang po ang meaning yan. Pero different uses silang dalawa, no? Okay, tatandaan natin, okay, although hindi ko pa napapaliwanag yung ano, yung shika, no? Ang dake is flexible siya kaysa sa shika. Bakit? Ang dake po kasi, ang isang malaking pagkakaiba nilang dalawa, no? Ang dake kasi is pwede sa positive or negative. Then, ang shika po is sa negative verb lang or adjectives, no? Okay, punta po tayo sa ano, sa shika, no? Okay. Okay. Shika or masen, no? Okay, ito yung negative natin, syempre. The particle shika is used together with a negative verb or adjective. Like sabi ko nga po sa inyo, ayun yung malaking pagkakaiba nila ng dake po, no? Okay, no? This is used to indicate something within limited terms that is against the speaker expectation. Ito pa yung isa, no, natatandaan natin na against yung nagsasalita na, ba't eto lang, ganito lang, ganon. Ganon yung, ano yan. Ano, hitowa, tomodachi ga, hitori shika imasen. That man has only one friend, no? Meron lang daw isang kaibigan, no? Yon. Karewa, okay, okane ga, goyakuen shika arimasen. Okay, ano ibig sabihin nun? Yun daw, yung lalaki na yon ay meron lang. Meron lang, he has only has or 500 yen, no? Okay, no? Yun yung ibig sabihin nun. Then, ang malaking pagkakaiba lang talaga nila, yun nga, sabi ko nga is yung dake is medyo flexible siya. Pwede siya sa positive verb or negative verb, no? Or negative adjectives, mga ganon. Then, eto naman, yung masen naman, no? Ay, yung shika is usually sa negative talaga siya. Hindi siya usually pala, always po in negative. Bawal ka magpa-positive sa verb or sa adjectives mo, no? Always negative verb po, no? Ang mangyayari. Then yun, saan ba ginagamit yan, sensei, no? Ginagamit yan sa mga situation na, gusto mong i-indicate na yun lang ang meron ka. Kunyari, meron lang akong gantong sasakyan, meron lang akong isang sasakyan, yun. I have ano ba mga pwede? 4 na kapatid, ganon. Kunyari, ano ba? Kyodai ga, yonin dake imasu. Okay. I have only 4 siblings, no? Mga ganon. Ganon na ibig sabihin niya, no? Okay. Then, sa shika naman, no? Kunyari, gusto ko pa mas maraming kapatid, then parang against ako or parang sa speaker expectation, no? Para siyang ano para siyang hindi yun yung ina-expect mo. Pwede kong gamitin yung ano, kunyari gusto ko pa nga mas marami or ganon. Kyodai ga gonin shika imasen.
Okey, gano'n 'no? Okey 'yun. Then always 'yun na siyempre ano, hindi siya ano, hindi siya pumantay sa expectation mo, mapataas, mapababa 'no? Depende sa expectation talaga ng nagsasalita 'no? 'Pag medyo under siya sa expectation ng nagsasalita siyempre ang gagamitin natin yung, yung shika po 'no? Pero 'pag ano, normal lang parang gusto mo lang i-indicate na meron kang 5 kaibigan, meron ka lang 5 gan'to, ang gagamitin po natin dun is yung, dake 'no, gano'n po. Yun ang pagkakaiba po nilang dalawa. Okey, any question po about po dun sa dalawang topic na yun, meron po ba? Okey, sample po tayo, go ahead po. Tignan ko po kung naintindihan niyo. Either dun sa dalawa gamitin niyo, makikita ko naman kung anong pagkakamali, eh, 'no. Then like I said po 'no, 'pag shika ginamit natin negative, then pagka positive or negative, flexible yung take 'no, puwede siya. Hindi porket 'pag sinabing take is ano na siya pang positive lang, puwede din siya sa negative usually, puwede din. Okey, sample po tayo, go ahead lang. Parang sinong sa'kin nagpaalam sa'kin last week lang. Tara, tara, anong paalam sa'kin? Parang Tara News. Sino nagpaalam sa'kin? May nagpaalam po sa'kin mawawalan ng isang linggo. Go ahead po, sample po tayo. Saan ma'am? Saan hindi makapasok Ma'am Melanie? Why? Saan Ma'am Melanie? Wait lang paringin kita. Melanie. Kyodai wa tanin dake imasu. Okey, tama 'to ano, Aki 'no, tama 'to. Anong nalabas Ma'am Melanie? Kyodai wa okey, go ahead po iba. 'Ba? . 'Ba? 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 '
Ba't ako ang in-invite mo, ma'am? Wait lang, eto ma'am. Hindi pinapasok. Si Ma'am Melanie nga pala 'no, yung Melanie. Wait lang. Guide sample lang po kayo. Baka sa internet kaya siguro yun. Ano nga bang batch niyo? Wait. Ito na. Robin Sangga ni Jupeso Shika Arimasen. Okay 'no, tama po 'to 'no. Okay sa mga company 'no, watashi wa Boripin wa Hitotsu dake arimasu, okey 'no. Okay, puwede din 'to. Sa mga company 'no, watashi wa no to no man po, Ma'am Mercedes, kasi ang mangyayari po dito, nasaan yung topic po natin? Kasi ang mangyayari dito yung shika, saka yung arimas ang gagawin natin. Then, kailan natin mangyayari yung shika, arimas yung gagamitin? Like sabi ko nga, 'pag only, maglalagay tayo ng only sa sentence natin. Then ididikit natin siya sa verb, sa pangalawa sa last siya mangyayari. Pangalawa sa last ng topic po natin. Kaya ang mangyayari dito, watashi wa borupenja, watashi wa borupenja, ay noto ga, ay watashi wa noto ga go satsu. Hindi po noto o, hindi po siya direct object, particle ga po siya 'no. Okay. Indication yun yung, may bilang mo kung ano yung may particle ga. Tignan mo yung ano, ginamit ng mga kapwa mo classmate 'no. Pag ano nila Robinsons ga,
or Robinson yung kunyari, may ano ka pa kung sino yung tao na yun, Then after that yung ano mo magpa-particle GA ka. Then yun nga. Then yung eto naman yung ginawa ni Aki 'no, particle GA ang ginamit niya. Walang problema yan kung particle or particle GA. May konti lang siyang pagkakaiba 'no. Yung particle GA kasi 'pag gusto mo yun ng topic mo binibigyang emphasize mo yan pagka particle GA ang ginamit mo 'no. Ano yun ma'am? Ano yung lumalabas sa'yo ma'am? Nasaan na yun? Si Ma'am Melanie. Ano po nalabas sa inyo Ma'am Melanie? Ma'am, pindutin niyo yung join call po sa taas ma'am. Ma'am, pindutin mo po yung join call sa taas po. Ayun po yung ano, yung kulay dun sa taas na join call. Pindutin niyo lang po yun, lalabas yun sa screen niyo ma'am. Makikita niyo na kami ma'am. Pindutin niyo lang yan. Yun yung kulay blue po ma'am sa taas. Ay ano ba, green ba yan? Ano ba kulay yan? Green pala ma'am. Yung kulay green sa taas, pindutin niyo ma'am. Ba't dito may pangalan si ano, si Aki, sa'kin wala. Sa screen ko. Tingnan niyo, kita niyo 'di ba wala siyang pangalan si Aki. Nasaan na yun? Ayun nasa baba, nasa left side. Sinasaulo ko na lang yung mga number niyo, eh. Ayun oh, kay Aki 247 sinasaulo ko diyan. Meron pa ngang dalawa, eh, si ano, si Ma'am Hazel saka si Ma'am Kimberly, ewan ko nasaan yung dalawang yun. Si Ma'am Hazel, yung ano yan, 97 sa kanya, yung kay ano 117. Ayun oh, kay Ma'am Kimberly 'to. Ta's yan ito yung 979 pala, kay Ma'am Hazel yan. Ano po ang hindi i-accept ma'am? Wala ma'am, hindi ako naka-lock po ma'am. Naka-ano yan, direct yan ma'am, hindi wala akong ano, hindi yan naka-ano po. Ayun ma'am, pindutin niyo po yun ma'am, yung nasa taas na 'to. Yung nasa hmm, kulay green po. Pindutin niyo. I-ano mo po muna ma'am, i-drop mo muna yung call ma'am. I-clear mo muna lahat sa cellphone mo, restart mo muna yung cellphone mo ma'am, baka may ano yan, eh, may problema po. Restart mo po muna yung cellphone ma'am. Naririnig niyo po ba ako ma'am? Nagloloko po talaga minsan kasi mga device talaga ma'am. Pero pagka ganyan restart niyo lang babalik naman po ng ayos yan. Okey. Okey iba po, sample pa po iba, go ahead po.
May question po ba? Go ahead lang po. Okay, go ahead lang po. Person, person. Sino dagdag? Yun na si ma'am. Sabi sa'yo mo, maki-start mo lang eh. Ano ma'am? Maki-start niyo ma'am? Ako sensei, Ganun lang nababudget ma'am. na nga. Kahit naman, kahit sa naman, kahit yun sa mga laro ganyan or sa mga other application mo ma'am. Basta naglolo ko yung cellphone mo ma'am. Parang nababaliw-baliw din yung cellphone eh. Pagka sobrang gamit na ma'am. Nasasobrahan ka na ata sa FB ma'am eh. Mga oras nag-open. Nasasobrahan ka na sa FB ma'am. Yung na ano na yung cellphone mo ma'am. Mainit na ata eh. Sensei, ano pinagagawa mo? Sample po ma'am. Ito, yung nasa screen po. Bali topic po natin yan is shika and ano po, shika and dake po. Bali ang meaning nito ma'am, only po ang meaning niya. Ito po, tina-type ko po kung paano siya gawin. No? Okay, no? Ulitin ko, bago tayo mag-proceed sa another topic, no? Ang topic natin ngayon is yung shika po, saka ano, saka dake. Then parehas lang po sila, ang meaning nila parehas dalawa is yung ano po ba tawag dito? Only, no? Then, sundin lang natin yung mga other topic natin last week, yung owner wa, then noun ga, then kung ano yung counters ng bilang nung nasa pangalawa noun natin. Then, may verb tayo, syempre. Pwedeng imas, pwedeng arimas, or motaimas, ganon. Depende na lang. Then, saan natin ilalagay yung shika or yung dake? Ilalagay po natin siya pangalawa sa last natin. Katabi siya ng ano, ng verb po, no? Then ang mangyayari diyan, pagka shika yung ginamit natin, negative verb ang ginagamit diyan. Then pagka dake naman is yun nga, pwede siya sa negative, pwede sa positive na meaning po, no? Okay. Yun lang po ang pagkakaiba nilang dalawa, no? Okay. Then
Yun nga, since sa chika lang talaga medyo konti diyan na medyo may, kabisaduhin lang konti. Pero konti lang naman kasi yun lang naman, eh, sa negative way lang naman. Then meron ano, hindi ano, ah, ano ba tawag dun, yung term dun? Ano ba yung ginamit ng libro? Ano ba yung English term niya? Um, Hindi ayun 'no, parang against sa expectation ng speaker. Kunyari na-expect niya na madami siyang kapatid or ganito yung gusto niya, pero ganito yung naging resulta. Gano'n po yung nangyayari dun sa Chicano, dun usually ginagamit. Yung parang literal na only, parang nanghihinayang ka only yung meaning niya, gano'n po siya usually 'no. Okay. Then yun nga po, yun lang naman yung pagkakaiba ng dalawa. Any question po about dun, meron po ba? Meron po ba? May question po? Any question po? Sa mga boys natin diyan, may question po ba tayo? Okey na po ba? Okey na yung topic natin? Okey na po ba yung topic? Okey, okey. Okey, let's proceed na po siguro 'no? Okey, para di sayang oras natin kasi anong oras na ba? 8:42 na agad, oh. Okey, let's proceed na po. Okey, natapos natin yung dalawang topic natin. Then ang natitira na topic na lang is yung, pinaka-last na madali lang naman 'no? Okey. Place of event particle de, then event ga arimasu. Okay, ano ba yan sensei 'no? Okay, the particle de is used to instead of particle ni to indicate the place where an event takes place 'no? Okay, koen de konsato ga arimasu. Gakko de undokai ga arimasu. Okay, sa koen daw is merong concert. Then sa gakko daw merong, undokai, yung sport competition 'no. Okay, sensei parang parehas lang din naman yan ng ano, ng particle depth, place of action, particle depth. Kasi sinasabi mo yung dun nangyayari yung action sa Koen, then dun na yung Ponsato dun nangyayari sa Koen, then yung Undoka, yung sport competition sensei, dun din nangyayari sa Gakko. Then place of action lang yan 'di ba sensei? Then minsan kasi 'no, meron tayong thinking na, dun nag-e-exist yung, anong tawag dito, yung event na yun. Minsan magiging ganun yung thinking natin, eh. Pero ano, ang mangyayari kasi dito 'no, dapat ang maging thinking natin is yung action yun, kasi party yun, 'di ba? Then dun nangyayari yung party. Although hindi ang verb kasi dito 'no, makikita natin ang verb kasi dito arimas po kasi 'no? Okay. Arimas, to have 'no? Okay, then minsan ang meaning niyan is, merong concert, then merong sport competition. Gano'n yung magiging meaning niya. Ang thinking natin diyan, hindi siya ano, eh, hindi siya parang mangyayari na action, parang minsan magkaka-thinking tayo ngayon, eh, na gano'n. Kaya nagiging ano is particle ni andun yung party na yon, place of existence 'no, dun tayo papasok. Pero wag yung gano'n maging thinking niyo, kaya nilagyan niya siya, eh, nilagyan niya ng ganiyang particle ni. Ang gagawin mo diyan 'no, kasi alam niyo natatandaan niyo yung arimas natin sa kaimas kung saan nag-e-exist yung bagay na yon, kung saan nag-e-exist si particle ga, particle ni ang ilalagay natin 'no. Pero hindi po yung gano'n 'no, i-consider natin as action 'tong mga 'to, si particle ga, kaya particle de ang gagawin natin kung saan nangyayari yung action na 'yan. Okey, gano'n lang naman 'no. Pero tingin ko kapag once na tumatak sa isip niyo na yung, anong tawag dito, yung particle de is a place of action, tingin ko hindi naman mababago. Pero kung natatak din kasi sa isip niyo yung particle ni natin na arimas, imas, then yung kung sino yung si particle ga, kung nag-e-exist yung kung saan nag-e-exist yung noun, particle ni. Minsan kasi mag-a-thinking tayo na gano'n talaga, eh, kaya medyo nakakalito 'yan. Pero like nga ano, may certain rule siya about sa event 'no. Once na ang event, siya si particle ga, then ang mangyayari niyan, yun nga, particle de ang gagamitin natin kung saan nangyayari yung event. Place, de, event. Anything na event, walang problema yan kahit anong klaseng event yan. Sorry. Event, ga, then,
Arimas. Simple lang naman yung pattern natin. Okay, ganyan lang naman siya, no? Okay, go ahead po. Sample po tayo. Mabilisan lang naman yan. Simple lang naman yung ano. Okay, sample to. Mali pala yung spelling ko ng place. False. Tonari no iie de pati ga arimasu. Okay, no? Tonari no iie. Yung sa tabi ng room. Okay. Tama, tama to, tama. Ito yung topic natin last time, di ba? Tonari din particle no. Then, sunod na place natin. Pwede yan, mga ganito. Sample po tayo, go ahead lang. Pwede yan, tonari no apato, tonari no, ano ba? Tonari no heya, yung ginamit ni ma'am. Tonari no iie, tonari no heya, tonari no koen. Kahit anong tonari, pwede yan. Basta may particle no tayo. Basta ang goals talaga dyan, yung isa malaki, ano siya, nasasakupan siya syempre. Si noun 2 is nasasakupan ni noun 1. Then, mapagigitna nila, after ni noun 1, siya yung pinakamalaki, syempre, sa place, particle no. Then, yung sumunod sa kanya, yung nasasakupan niya, si, si noun 2, iye, no? Yan, si iye nga ginamit niya, syempre. Then yung topic natin last time, yung may box-box, di ba? There's ano pa yun?
Kaya pala naka-ano ito, naka-topic lang natin 'no. Ako no Shiro, yung mga ganyan. Particle no. Si si noun 2 ay under siya ni noun 1. Hotel de Tanjobi Party ga arimasu. Okay, tama tama Zen. Okay, sa hotel ginaganap yung ano no, Tanjobi party. Okay, party. Okay, sample po yung iba. Go ahead po. Sample po tayo. Dalawa pa lang ang nagsasample sa inyo. Nag-gets po ba ng iba? Sa mga boys natin. Parang ano lang din naman yan, remember nyo lang place of action. Kaso ngayon, iisip kayo kahit anong event. Kahit anong event yan. Kunyari, nomikai. Ano ba yung nomikai? Inuman ng tawag doon, nomikai. Ah, sa Nihongo sa Japan usong-uso 'yon. Lalong-lalo na 'pag nasa ano ka, sa may corporate ano, corporate world, parang gano'n. Na wala kang magagawa once na inaya ka ng mga ano mo, ng mga boss mo, ganyan. Uso sa kanila 'yon 'no. Then may napanood nga akong ano, isang ano, interview sa Japan 'no, sa pamilya. Then ini-interview 'yun is ang asawa niya is Hapon. Ay ano, ibang lahi. Then ang asawa niya is Hapon. Then siyempre may culture tayo sa mga Pinas, ang mga babae kasi sa Pinas, usually pagka ganyan hindi pinapayagan yung asawa, sa inuman ganyan, mga kasama. Pero sa ano kasi 'no, sa Japan kasi iba kasi yung culture nila sa ganyan. Halos tuwing Friday ganyan yayayain yung asawa, yung mga boss ang kasama gano'n. Then siyempre 'pag tumanggi ka dun, GG ka, na parang wala kang pakisama gano'n, gano'n ang mangyayari. Then hindi siya yung kumbaga mambababae gano'n, hindi naman 'no. Ano lang yun parang ano culture nila sa company mga gano'n, na niyayaya talaga ng mga boss gano'n 'pag Friday or walang pasok, 'pag hindi busy yung company 'no, meron silang gano'n talaga na culture. Yung sabi nga dun na dapat nga daw maiintindihan kung mag-aasawa ka ng Hapon, maiintindihan mo yung culture nila na gano'n, na dapat papayagan mo yung asawa mo kung hindi mawawalan ng trabaho. Kasi siyempre mga boss, ta's hindi ka makikisama 'di ba? Jimushu de meeting ga arimasu. Okay, tama, tama 'to. Sample mo po yung mga go po.
Okay na po ba yung topic natin? Okay na po ba? Okay. Okay na. Proceed na siguro tayo. Okay. Another topic na po tayo, no? Magpo-proceed po tayo sa another topic natin sa lesson 8 po, no? Okay, sino po magbabasa? Go ahead po. Si Josepo Sang, saka si Kawanishi Sang din. Si Josepo ulit, saka si Yamada Sang, no? Try po natin, sino po magbabasa? Sino po gusto mag-try? Magbabasa po. Go ahead po. Sino po gusto mag-try? Sino po magbabasa? Go ahead po. Sino po magta-try? Wala po gusto mag-try sa inyo? Si Sir JP, marunong na ba tayo magbasa, sir? Okay, si Ma'am Mercedes saka Sir JP. Ano nangyari sa mic mo, Sir JP? Baka sakit sa tenga. Naulan dyan, sir? Naulan? Naulan, Sir JP? Naulan nata, no? O sige, sige, sir. Kami na lang ni Ma'am Mercedes, no? Thank you, thank you. Thank you, sir. Parang ang lakas ng ulan nata sa inyo. Okay, Ma'am Mercedes, ikaw si na lang. Sino ba? Si Kawanishi Sang na lang, ma'am, ikaw. Then ako si Josepo Sang, no? Okay, go ahead, ma'am. Ikaw muna. Kawanishi Sang ka. Try ko po. Okay, go ahead. Si Josepo-san, Yes. shigoto ha do desu ka? Okay, Josepo Sang, shigoto wa do desu ka? Okay, ulit po. Josepo Sang, shigoto wa do desu ka? Shipuso-san, shigoto ha do desu ka? Okay, hindi po ha siya binibigkas, ma'am. Pag tinabi siya sa anything na noun po, wa po ang pagkakabigkas sa kanya, no? Yan yung unang topic natin, yan yung sa lesson 1 natin, ma'am. Josepo Sang, shigoto wa shigoto wa do desu ka? Shigoto do desu ka? Okay, go ahead po. Okay lang yun, go ahead. Ulitin ko pa po, Sensei. Okay, ulitin po natin. Siyempre, ma'am, para maayos yung pronunciation natin. Ganun. Go ahead lang, okay lang yun. Si Josepo-san, shigoto wa do desu ka? Okay, no? Totemo isugashi desu. Okay, then? Suo desu ka? Nihongo no Bitriyo ha Wa? wa doogos ka? Okay, no? Pag yung makita natin itong mga ganito, ma'am, pag OU, ang tawag dyan, ma'am, long vowels yung mga yan, pagka mga ganyan. Pag binibigkas yan, kung ano yung katabi ni kanya, ito, so des ka. So des ka, hindi po so u. Mga long vowels po yan. Pinag-aralan natin yan sa introduction natin sa ano po. Makikita natin yan is, wait lang po para mas magets ni ma'am, no? Wait lang po. Sige po, Spence. Wait lang po. Okay, no?
Makita natin dito, ma'am, ito yung tinatawag na long vowels natin. 'Di ba meron tayo kanina na OU, no? Yung so. So kasi 'di ba SOS, S-O-U. 'Pag nakita natin 'tong mga 'to, ma'am, yung mga nagdodoble-doble na yan sa salita, long vowels ang tawag diyan. Okay, ano ba since yung long vowels? Hindi ko din kasi maintindihan yung long vowels, eh. Yung long vowels kasi, pang the word long, pinapahaba niya yung pinoprolong niya yung salita, no? Kunyari ito, so. So desu ka, hindi po so-u. So desu ka. Ganun po yung mangyayari, no? So desu ka. Nihongo no benkyo. Okay, same to. Nihongo no benkyo wa do desu ka? Okay, ganun po yung mangyayari. Go ahead po, ma'am. Opo. Teka lang po. So, Okay. so So desu desu ka, ka. so, sorry. So desu ka, Nihongo no Benkyo wa do desu ka? Yun, okay, nakuha mo naman, no? Nihongo o maiban 2時間 benkyo shimasu. Totemo tanoshii desu. Okay. Ji- Teka lang po. Josefu-san, okay. Ji- Jo. Judge, Josefu. Joseph, Joseph, Joseph-san. Joseph siya, Sanha, Wa. Totemo, Wa ulit to, ma'am. Wa. Totemo. Biglang Ay, bigas lang. sorry po. Pronunciation wa. Wa. Sorry po. Sorry po. Okay. Good, good, good. Josefu-san wa. Joseph Sangwa, Totemo, Kenbenben, Kimben. Kenbenbe, Kimben. Sonne, Desne. Ken, Desne po yan. Des. Hindi po siya desu, although minsan may binigbibigkas ng desu, pero 'pag ganyan kimben desne. Kimben desne. Okay, nagpapakulong din Kenben. konti sa ne, no? Ne. Okay, no? Okay po si tayo, ma'am, isa pa, ma'am. Okay, ako yung mahaba, siguro ako si Yamada-san naman, ma'am. Ikaw si Josefu-san. Okay, go ahead po, ma'am. Ay, Josefu-san. Go ahead po, ma'am. Sa pangalan, Totemo, Isogashi, Edes, Nasaan ka, ma'am? Nasaan yung binabasa mo? Ito po, ma'am. Dito tayo kay Josefu. Ito, ma'am. Nakita mo ba yung screen? Nasaan yung Totemo Sugashi desu? Joseph, wait lang Ito. po. Hindi ko makita. Ito sa pangalawa na pala, ma'am. Ando ko pa sa ano. Ito, ma'am. Sa i-tenkin desu ne. Kita po ba? Wait lang po. Okay, sige. Wait lang po, Sensei. Sige, ma'am. Oo, kasi ma'am. Ma'am, pasa po tayo ng assignment sa akin, ma'am, para masanay po tayo sa pronunciation, ah. Saka yung ano, hiragana, katakana pa, hindi yung pa po kabisado masyado. Opo. Okay. Practice pa tayo, ma'am. More practice, mape-perfect din natin yan. Okay po. Salamat po. Okay, thank you. Okay, sino next natin? Si Ma'am Zenny, kaya ba, ma'am? Kaya ba, ma'am Zenny? Try ko lang, Sensei. Okay, sige. Ako, sino ka, ma'am? Sino gusto mo sa dalawa? Kahit ano. Sige, sa'yo yung mahaba. Ako si Josepo-san. Ay, oh my God. Okay, Parang ako si mahaba yata yun. Okay. Ako na, Ano, Ako sir? na si Josepo, sige. Itenki Okay, desu ne. sige. Itenki desu ne. So desu ne. Demo, demo chotto atsui desu ne. Okay, no? Honto desu ne wa kirei umi desu ne. Okay, no? So desu ne. Demo, watashi no. Ulit, Sensei. Okay, guys. So desu ne, so desu ne. Demo, watashi no Double consonant. shoots, tama ba?
yung sa sensei, di ba? Shoot, Yes. no? Shoot, sensei, hindi ko alam yun. Shushin. Shushin, no? Shushin. Ah? Di ba? Ano tayo? Shushin, no? Double Okay. consonant. Double consonant May siya. ganun ka. Magka-double S. Okay. Palitan sa Shushin no? Okinawa no? Ano to? Omimas. Ano sensei? Omima? Yan. Ay, omimo. Omimo. Totemo. Kirei. Kirei. Desyo. Desyo. Okay. So desu ka. Boku wa umi ga totemo suki desu. Okay, no? Sure. Ja. Ayo. Oyo. Dimasho. Ka. Ja, oyogi masyo ka. Yan, ano ibig sabihin ng masyo, ma'am? Ano yung masyo Masyo natin is- sa pinagalan? Yung parang tara, parang ganun. Oh, yun. Let's, no? Let's. Ah, Okay, ay. nag-i-invite, no? Okay. Okay. Ay, Tama na ba nag-invite. yun? Tama naman yun. Tama yun. Okay, sa Tagalog, no? Okay, thank you, ma'am. Okay, no? Okay, na ulitin ko, no? Itenki desu ne. Sabi dito, ma'am, itenki desu ne. Parang, ang ganda ng weather ngayon, no? Then, sumang-ayon siya. Kasi yung ne doon, ano yan eh, parang nanghihingi siya ng simpatya, no? Or parang, di ba parang ganon. Maganda yung weather, parang ganon. Sabi, oo nga, maganda yung weather. Demo, choto atsui desu ne. Pero, medyo mainit, di ba? Parang ganon. Then, honto desu ne. Sabi niya, honto desu ne. Totoo nga, no? Wow, kirei umi desu ne. Siguro, humarap na sila sa dagat. Pagtingin nila sa dagat, nabigla ko yan, di ba? Then, kirei desu ne. Kirei na umi desu ne. Then, so desu ne. Sumang-ayon ulit siya. Demo, watashi no shushin no Okinawa no umi mo totemo kirei desho. Yun, sabi niya, yung ano niya daw, yung province niya daw na tinatawag na Okinawa, no? Yung Okinawa sa Japan, sa bandang babae, parang Pinas yan, maraming beach yan, no? Magaganda din yung mga beach dyan. Then, umi mo, totemo kiride. Sobrang ganda daw nung dagat. Then, ang reply dito, so desu ka, no? Boku wa umiga, totemo sukida. Sobrang gusto niya daw ng umi. Then, ja, oyogi masyo, let's swim, no? Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, doon na nagtatapos siya, no? Thank you po. Okay, no? Okay, proceed po tayo sa pinaka-topic po natin. Pinaka-unang topic natin sa lesson 8, no? Okay, ito Daijini, no? O Daijini, sinasabi to sa mga sa mga nasa ospital gano'n, na kaibigan mo. Ibig sabihin nun, get well soon, no? O Daijini. Okay. Okay, no? Last time, no? Ano yung isa sa sinabi na pinaka-importante na dapat na matutunan natin once na nag-aaral tayo ng N5 na level or ng Nihongo? Ano yung isang last time na pinag-aaralan natin? Yung ano po? Legit pa naulan talaga sa kanya. Magtanggal ka ng mic siguro, sir. Kung hindi naulan sa inyo, tanggal ka ng mic, sir. Baka sa mic yan, sir, kaya ganyan. Yung parang naulan, nag-ground. Ano yung isa sa pinaka dapat matutunan natin sa pag-aaral ng Nihongo? Yung sabi doon sa topic natin last time. Anong topic yon? Na dapat daw ma-master natin. Ano po? Wala nakakaalala? No, hindi. Topic po. Certain topic po. Wala ba nakakaalala? Guess lang, kahit guess lang po kayo. Ilang adjectives po aside from the noun, mga ganun, tama ba? Sa verb na lang, okay, bigyan ko kayong clue. Anong topic sa verb? Verb. Yung dapat daw ma-master natin. Anong topic sa verb yon?
Sir pasaway. Verb nga, nag-particle naman. Verb tayo, sir. Verb. Na idea? Sinabi ko po yun last time, Isa siya sa pinaka-importante na topic. Tapos libro na din yung nagsabi, dapat daw ma-master natin yun. Ma-determine Yung natin. groupings Yes, yung ng verb. groupings, no? Yes, tama, Ma'am Zenny, no? Then ngayon, yung ano natin, ito yung pag-aaralan natin ngayon is adjectives, no? May groupings din yung adjectives. Kaso mas madali sa adjectives kasi dalawa lang. Isang adjective saka isang na-adjective na tinatawag. Pero usually kasi sa kasama nila yung noun kaya nagiging tatlo na. Yung na-adjective saka yung noun natin, always yan parehas ang conjugation nila. Ganun yung nangyayari, no? Okay, proceed tayo, no? Then syempre, kung ano yung ginawa natin sa verb natin last time, kung ano yung importansya niya, ganun din yung importansya ng adjectives natin. Bakit, Sensei? Kasi nga, ginagamit din natin siya Then may conjugations din siya, no? Then yun din yung ginagamit natin sa N4. Later, makikita natin yan, no? Okay. Yun nga, ano nga ibig sabihin? Tenses of adjectives, no? The adjectives in Japanese grammar are categorized into two groups, no? Dalawang groups daw, no? Like sabi ko kanina, yung I adjective and na adjectives, no? Okay. From the word I sound siya. Then, yung isa naman, na naman sa dulo ang nilalagay, no? It is more important to master this, okay? Ito din yung sinabi no sa ano, di ba? Yung sa groupings ng verb, no? Okay. As the two groups are conjugated differently. O kasi nga daw, itong two groups na to, or isama na natin yung noun, yun nga, different conjugation yung nangyayari sa kanya. Kaya ano din, same din yung rules na nangyayari sa katulad sa verb na kailangan mo makabisado yung mga differences ng mga verb. Then dito din sa adjective, kailangan din natin makabisado. Ma-determine natin kung ay adjective ba siya or na-adjective. I adjective is basically conjugated by removing it while the na-adjectives or a noun adjectives, okay, nouns pinagsama na, no? Then, on the other hands are conjugated by using des. No, yung des natin na verb, no? Ano yung past form ng des? Ano yung past form ng des natin? Deshta po, no? Di ba? Deshta. Okay, conjugations. No? Okay, proceed tayo para mas magets natin, no? Okay, nasa I adjective tayo papasok. Ano? Okay, eto may mga I adjective tayo. Takai, Yasui, no? Etong dalawa. Okay. Ay itong nasa dulo, di ba? Then eto naman dalawang to, na adjective naman to. Okay, no? Then Jobu, saka Shinsetsu. Then may dato, o kaya na. May na to sa dulo. Pero umitable kasi yung na dito, no? Tinatanggal nila. Then da ang nangyari, no? Okay, eto yung tinatawag natin plain form. Ito yung tinatawag natin polite form. Di ba sa verb natin, meron din tayo yung plain form saka polite form. Tama po ba? Tandaan nyo pa yon? May plain form saka polite form tayo sa verb. Meron tayong mass form, then may mga pinag-aaralan tayo. Then isa pa lang yung topic natin sa plain form sa verb. Yung dictionary form pa lang po, di ba? Tama po ba? Tama po? Wala nakaalala ata. Okay, no? Okay, let's proceed po no, sa topic natin. Okay. Ngayon, kakonjugate natin into present negative, past, and past negative. Then, ito yung present, syempre. Itong mga to. Okay, paano ba yan? Yung present natin is sonomama lang siya, as is lang po, no? Then, ang mangyayari sa present negative natin, uumit natin yung I, dadagdagan natin ng kunay. Kaya yung takay, magiging takakunay, then yung yasui, magiging yasukunay. Then sa past natin, past positive natin, yung takay, magiging uumit natin yung I, dadagdagan natin ng kata. Takakata, then ito, yung yasui, uumit natin yung I, magiging yasukata, no? Okay. Yung sa past negative naman po natin, ang mangyayari dito, no? Kukunin natin to, yung yasukunay, then takakunay, then uumit natin yung I sa dulo. Kaya ang mangyayari dyan, dadagdag natin to para maging past. Yasuku na kata. Okay. Then, taka ku nakata. Okay, ganun lang siya. Then, sa ano naman natin, sa na-adjective naman natin, jobu, janai. Then, shinsetsu, janai. Then, same thing lang din siya. Jobu datta. Then, shinsetsu datta. Okay, yung past form, plain form ng past form ng ano, ng ano natin, di ba? Ng des natin is datta po, no?
Okay. Then, jobu janakatta. Then, shinsetsu janakatta. Okay. Okay, yan yung ano, yung plain form na tinatawag natin. Then, punta tayo sa polite form, no? Takai desu, yasui desu, takaku arimasen, yasuku arimasen. Then, katta desu, katta desu. So, lalagyan lang natin ng des dito, no? Okay. Okay, ganyan, no? Then, takaku arimasen deshita, yasuku arimasen deshita. Then, dito naman, jobu desu, then, shinsetsu desu, then, jobu ja arimasen, shinsetsu ja arimasen, no? Then, jobu deshita, then, shinsetsu deshita, no? Jobu ja arimasen deshita, then, shinsetsu ja arimasen deshita. No, okay. Okay, proceed tayo dito, no? Okay. Okay, ngayon, itatype ko dito yung mga plain form natin. Kunyari yung des natin. Alam naman natin yung des natin na ang plain form ng des, no? Okay, lalagyan ko na lang ng ganito is yung da po, no? Then yung past form naman yan, di ba? Deshta naman, no? Deshta niyan is datta naman. Baka may tulakan kayo, no? Ano pa ba? Negative. Ano ba sa negative? Ito kasi sa positive eh. Sa negative na, di ba? Janay, then janakatta. Janay, then jaakaimasen. Okay. Then, janakatta. Okay, no, ayan, sinulat ko na para hindi kayo mahirapan, no? Ito yung ano, yung mga pagkakaiba-iba nila. Nilalagay ko dito, medyo nagkabaligtad kasi eh. Pero ano nyo naman, ma-determine nyo naman dito kasi baka magkabaligtad siya. Okay, babaligtadin ko. Baka malito kayo. Then, sa mga may alam na pag-word, sample na po tayo. Tingnan ko kung na-intindihan niyo po. Ito yung simple sa ano natin to sa noun po natin to or sa na-adjective natin. Ito yung ginagamit natin syempre, no? Then, yung sa ano naman natin, sa may adjective naman natin, ito yung sundin natin syempre. Okay, ano question po about dito? Dapat makabisado din natin to Okay, tignan niyo po muna yung nasa screen, no? Okay. Sample po tayo. Kahit alin po ibigay nyo, kahit mapa adjective or na-adjective, testing nyo po. Then, kung naghahanap kayo ng list niyan, meron din po yan doon sa ano, sa file na sinend ko. Ng title ata nun, N5 adjectives.
Adjectives list ata, parang something gano'n. Ano nga bang title nun? Ito, list of adjectives and adverb po, no? I think nasa 150 ata 'to, eh. Ayan, iba't iba 'yan, 'no? Strong, big, good, yan mga ganyan. Slow, mga easy, mga cold, ganyan. Iba-iba po 'yan. Pagka kinabisado natin yan, I think ayan, 'no, nasa 145 pala. Oh, hindi pala 150, 145 po siya, no? Then ito may mga ano, adverb of time din. Okay, no? Sample po tayo sa mga ano, sample po. Sample po tayo. Anything na ano, na adjective. Kung wala pa kayong mga kabisado ng mga adjectives na kakaiba, tignan niyo po yung list na inano ko kanina. Okay, gusto mo pakita ko tapos mamili na lang kayo. Ayan. Ito, mga ano to, na adjectives to. Ito ay adjective. Shitashi, familiar, close. Then sugoi. Ito, naririnig niyo tong sugoi na to. Amazing, oh wow. Then subarashi, wonderful. Ano din yan, pangpupuri din, no? Tadashi, correct. Then karai, spicy. Then yun, yamakamashi, noisy, no? O husay, pwede din yan. Okay, yoroshi, then glad, no? Okay, genki. Jobu, na adjective to, no? Saka yung genki na adjective din yan. Jobu is durable po, no? Ay, hindi sample kanina. Kirei is beautiful, no? Jozu, good at yan. Mga heta, ganyan. Mamili na lang kayo dito. Then, conjugation naman ang pinag-aaralan natin, eh. Ng na-adjective, eh. Saka ay adjective. Yan, mamili na lang po kayo. Detarami? Nonsense. Hindi pala yung detarami. Dapat yung mga abisado nyo to, itong mga adjectives na yan. Laking tulong yan. Kasama kasi lagi ni ano yan, ni noun natin. Kahit hindi nyo na, no? Kahit hindi nyo yung sentence. Pero kung gusto nyo yung sentence, wala namang problema, no? Isa-isahin nyo. Ringo wa yasui desu. Okay mo daw, no? Budo wa amai ja
arimasen. Okay, no? Ang isa nating matututunan dito, kung ano yung dinidescribe ng adjective particle ga. Di ba anong gamit niya, no, ni adjective? Anong meaning niya sa English? Ni adjective? Anong meaning niya sa English? To describe a noun po, no? Then, kaya ang mangyayari dito, syempre, kung sino yung dinidescribe niya, no? Particle ga. Kaya ang mangyayari dito, sir, si Aki, no? Budo ga, amay ja, arimasen. Ganun ang mangyayari. Then, ringo ga, yasui desu. Okay. Particle ga ang mangyayari. Remember natin yan, ha? Particle ga sa noun, no? Okay. Once na adjective ang dinidescribe. Osaka is very lively, okay, no? Osaka ga totemo nigiyaka desu. Parehas to, Ma'am Casey, no? Parehas din sa'yo, Ma'am. Particle ga ang gagawin natin dito. Paano ba magiging ano natin? Sulat nga natin to. Particle ga. Noun siguro. Kasi noun naman yung dinidescribe ng ng sulat natin to sa particles natin. Noun ga. O particle ga. Paano i-construct to? Particle ga muna. Paano natin magiging particle ga? Sensei, may tanong po ako. Yes, agad lang, ma. Agad. Kasi naman siya. Yung ga po ba sa Tagalog, ano po ba siya? Ang po ba siya? Marami siyang gamit eh. Dito, to describe, kung sino yung dinidescribe ni adjective, maglalagyan mo ng particle ga. Then, kung tatanungin mo naman is like yung topic natin last time, yung sa pinakaunang-una, kasi alam ko nare-realize yung minsan eh, although wala pa nagtatanong sa inyo sa ngayon, kasi ba't minsan nakikita ko particle wa, minsan particle ga? No, may different uses yan, no? O ano yan, parehas lang sila topic or parehas lang subject ang mangyayari, pero meron siyang certain rules. Kunyari, sinasabi mo sa particle wa, isa topic lang siya. Pero dito, pag ginamit mo yung topic is, ginawa mo particle ga, binibigyang emphasize mo na yung topic mo. Okay, kunyari, sinabi natin, Angel Sangga, kirei desu. Then, Angel Sangwa, kirei desu. Sinabi mo dito sa isa, si Angel Sang is maganda. Pero dito sa isa, si particle ga, binibigyang emphasize mo na maganda si Angel Sang. Nag-video, okay. Okay, alam ko may copy ako nun eh. Video okay yung anak. Yung Kimberly ata yun. Ano bang nun? 117. Sige, yung Kimberly ata. Meron na akong copy niyan, Aki, no? Wait lang po, tingnan natin. Pictures ata yun eh. Tapos screenshots. Ito. Ayun, wa is a mark, no? The sentence topic. Ito yung natin last time, di ba? Remember natin to? Yan yung niya. Particle wise, the topic of the sentence, no? Or the word that will be focus of the following phrase or conversation. Yun na lang. Basically, yun na lang talaga yan. Yan yung pinaka-topic natin, no? Kunyari, English why could be the best translated to is, are, or here are couple the basic examples. No, ito yung samples natin. Kunyari, okay. Karewa, sakaga, jozu desu. Okay, sinasabi dito, ito yung topic natin ngayon. Ang nangyari dito, si adjective, kung sino yung dinidescribe niya, particle, ga. No? Dito, kung ano yung dinidescribe, syempre may particle wa tayo dito, magiging repetition yung particle wa. Hindi din pwede yun. Kaya ang nangyari dito, karewa, sakaga, jozu desu. Saan siya magaling? Doon sa soccer. Dahil sino yung topic mo? Si particle wa, si kare. Okay, paano naman pag-uusapan natin
yung walang sa kagalan talaga, wala kang mga adjective, something ganyan. Kunyari, that dog is very noisy. Ano? Inuwa, totemo, urusay des. No? Yun ang ibig sabihin niya. Then proceed tayo dito sa ga naman. Okay. Ayun, March the subject. Same siya, di ba? Kung iintindihin natin, ano bang translation niya doon? Wait lang. Ayun, okay. March the sentence topic or the subject. Same din niya, may subject din niya. Ewan ko ba't hindi nilagay. Then dito naman, nasa na? Sa ga naman natin, no? Ayan, makita natin is, ayun nga, march the subject or the topic and emphasize the word. No? Binibigyang emphasize niya, no? Kunyari, watashi wa kare no namaiga oboirare nai, no? Okay, ano ibig sabihin nun? It means I can't remember his name, no? Then, medyo may mga simpleng salita lang naman dito na kunyari, watashi wa ninja des, watashi ga ninja des. Okay, no? I-translate natin. Wait lang, sa Google Translate para mag-gets nyo. Meron ba dito ang Google Translate? Tayo natin. Although medyo out of topic kasi ito, pero may nagtanong kasi. Alam ko in the future, tatanong nyo din to eh. Ngayon na natin yan. Hindi, ano po kasi sensei, medyo naguguluhan kasi ako. Minsan pwede siyang gamitin yung wa, minsan yung ga, di ba? Ito ang sabi sa akin ng isang Hapon, no? Once na magpupuri ka ng isang tao, kunyari, di ba, yung siya lang naman yung pinaka-subject ko, kunyari, yung sinabi ko kanya, Angel Sangga, Kireides. Angel Sangwa, Kireides. Yes. Mas okay daw na sabihin mo is particle ga. Kasi binanggit mo lang na maganda siya. Pero pag particle ga ang ginamit mo, binibigyang emphasize mo na maganda siya. No? Para mas mataas yung level. Hindi ko alam eh. Sabi ng Hapon din yun eh. Po. Okay na, I'm a teacher. Dito isa-isa, nakita yung pagkakaiba. Yung isa, I'm teacher, no? Dito naman is I'm a teacher, no? Yun yun. Pero sa English kasi, no, hindi talaga natin masyadong makikita yung pagkakaiba niya kung iintindihin natin. Pero ang pinakamadaling way na lang talaga doon, binibigyan emphasis niya si noun talaga. Yun. Watashi ga sensei desu. I'm the teacher, no? Okay, then yung isa naman, watashi wa sensei. Okay, I'm a teacher, no? Watashi wa sensei desu, no? I'm a teacher. Then yung isa, I'm the teacher lumabas. Kung titingnan natin, although mahirap kasi diintindihin kasi talaga yan, yun yung isa sa pinaka mahirap na i-analyze pero minsan. Pero sabi ko nga sa inyo, once na gagamitin nyo talaga to into sentence or lalong-lalo sa conversation, once na sinasabi natin or gusto nating bigyang emphasize yung noun, ang gamitin natin particle ga. Pero kung mag-state ka lang ng certain topic, particle wa lang ang gamitin natin. Ganun lang. Ganun na lang ang gawin po natin dyan. Sample po tayo, kahit po. Kahit conjugation lang, walang problema kahit i-conjugate nyo yung apat na yung sunod-sunod. Kahit wag na sentence. Magbigay lang kayo ng kahit anong adjective, then titingnan ko kung kaya nyo i-conjugate. Kahit hindi na sentence, yung conjugation na lang. Gawin nyo ganito. Ganito na lang gawin nyo. Parang isang sunod-sunod. Kunyari, takay, takakunay, takakata, takakunakata. Ganun na lang gawin nyo.
Okay, dito, particle ga. To describe noun by using adjective. Okay na siguro to. Okay, ito lang nasulat nyo para ma-remember nyo yung ano, yung particle ga. Particle ga to describe noun by using adjective. Then syempre, ilalagay natin yung ano, yung particle ga dun sa noun natin. Kung ano yung dinidescribe natin. Sulat natin sa ano po to, sa particles. Samples po tayo. Gawin po. Sample po tayo. Okay na, basahin ko po to. Okay. Habang nag-aantay tayo ng sample niya, wait lang. Okay, no? Bukawa, takay, takay des. Okay, no? Bukawa, takakunay des. Takaku arimasen, no? Takakatta, takakatta des, no? Ito yung ano, ito yung plain form, ito yung polite form, no? Takaku nakatta, takaku arimasen deshita, no? Then, karada wa, jobu, jobu des. Jobu janai, jobu ja arimasen. Then, jobu datta, jobu deshita. Then, jobu janakatta, jobu ja arimasen deshita. Okay, ito, pakis lang pala yun nung, ano, nung ginawa ko kanina, no? Ito yung mga plain form natin. Then, ito, sa right side naman, ito yung mga polite form natin, no? Okay, yan lang naman yun. Then, proceed tayo dito sa baba, no? Same lang din naman to. Konti explanation lang. Dahil adjective, no? Or sorry, hindi pala adjective to. Pala or ibig sabihin is good, no? Okay, tinatranslate siya as yoy, no? Okay. When conjugated, yoku, nai, yokata, and yoku nakata. Ito, nahihiwalay siya, kakaiba siya. Kumbaga, may sarili siyang mundo, kumbaga ganun. Then, hindi siya adjective, hindi din siya na-adjective. May sarili po siyang conjugation, no? Yung good natin, no? However, not all adjectives end in I are categorized as adjective. Okay, dumating na naman tayo sa ganito, katulad dun sa verb natin, last time, yung sa group 2 natin, may mga special, no? Sa group 2, although I sound siya, nakabilang siya sa S sound sa group 2 natin, no? Yun yung sa verb natin last time, di ba? This time naman, merong mga I sounds, pero hindi siya I adjective. Ganun naman, ayun, yung kirei, maganda, shitsurei, bastos, polite, gano'n, no? Teine, yon. Then, yume, okay, kirai, are example of these adjectives. Medyo madami din to, no? That are categorized as na-adjective po, no? Although I sound siya sa dulo, no? And therefore, conjugated as one, no? Pares lang sa pag-conjugate natin sa na-adjective natin. Okay. Hello po? Ano po yun? Okay, no? Okay, yun yung gagawin natin. Pares lang siya. Kunyari, sinabi natin, kono heya wa kirei ja arimasen or kirei janai desu. So, ano hito wa shitsurei deshita or shitsurei ja arimasen deshita. Okay, pwede din yun, no? Okay. Either naman daw, wala namang problema. Kasi yung susundin mo pa din dyan is yung dito pa din sa na-adjectives mo pa din, no? Okay, yan yung, doon nakabilang yan. I think mga nasa ano yan, nasa 10 ata to mga special na yan. Pero usually ito, yan yung mga ginagamit. Kirei, mga ganon. Then, kabisaduhin lang natin talaga, no? Okay, no, yun lang naman, no? Okay, sample po tayo. Go ahead po. Kahit yung sa conjugation lang, kahit huwag na kayo magawa ng sentence, conjugate nyo na lang po. Magbigay lang kayo isang adjective, then proceed nyo. Kunyari, adjective. Ang present noun, present positive noun. Kunyari, isugashi, busy. Ano yung present noun? Siyempre, isugashi. Isugashi des, no? Then yung present negative, isugashi kunai. Kasi may shi pa din yun, double A sa dulo yun. Isugashi kunai. Then past positive, isugashi katta. Okay, no? Then yung past negative, isugashi ku nakatta. Okay, ganun lang siya, no?
Then syempre kung gusto nating ano, kunyari Sensei, try. yes po. Go ahead po, ma'am, ano, Ah. Ma'am Zay. Go ahead lang. Go ahead lang po. Ang adjective is yasashi or Okay, kind. yasashi. Okay. Present is yasashi. Okay. Present negative, yasashi kunai. Okay. And then yasashi katta. Okay, yasashi katta. Yasashi kunakatta. Okay, na yasashi kunakatta. Okay, yun. Thank you. Tama yan. Okay. Okay, iba naman. Go ahead po. Go ahead po, sample po yung iba. Titignan ko po kung nag-gets yung topic, no? Pero yung sa ano naman, sa adjective naman, hindi siya katulad ng ano natin, ng verb natin na palagi siyang kasama sa mga conjugations natin, no? Hindi siya masyado. Pero minsan may mga certain ano talaga, conjugations na isasama din yung adjective sa pagko-conjugate, no? Then saka yung noun, syempre. Pero hindi lahat. Like sabi ko nga sa inyo, ano, hanggang N4 magagamit niyo yan, no? Yung mga adjectives natin, mga conjugations natin. Then, yun nga, tuloy-tuloy na, I think nasa 30 na conjugations yan yung mga form of verbs natin. Bilis ng oras. JP, parang ang lakas talaga ng ulan dyan sa'yo, sir. Sa ano mo siguro yan, sir, kung walang mic sa'yo, ay kung walang ulan dyan sa'yo, sa mic siguro yan, sir. Kaya ganyan, yung jack sa mic mo, sir. Baka naka-jack ka. Ganun pa din, sir. Sakit siya, sakit. Feedback. Si Ma'am Casey ba, naka-N4 ka din, ma'am? Naka-bundle ka din, ma'am? Ma'am Casey? Opo, Sensei, pero hindi pa po ako na-proceed sa N4 ngayon. Yes, ma'am. Dito pa tayo, Na ma'am. bali, I mean, sa N4, dapat N4 na po ako, nag-sit-in na po ako. Okay. Opo. Ikaw ba yung pumasok na nakaraan? Yung na late? Hindi. Di po ako Restart. nakapasok last time. Okay. Ang ginawa Pero, ko lang po is, sino magkano daw? Kailan ka daw mag-N4? pagkatapos po siguro nito, 10. Bali yung sila kasi, gusto nila, ako pa din na magturo sa kanila. Eh, ikaw ba? Kung tatanungin ko, ma'am. okay lang naman po, mas madali lang din naman intindihin yung ano mo, yung the way po na pagdi-discuss niyo po. Okay, sige. Inaano kasi, kino-compute namin kung ilang tao kasi dapat yan at least makasobra kayo ng 11 para makapag-request tayo. Pero kung below 10 tayo, hindi tayo makapag-request yan kasi kulang ang tao eh. Para konti na lang idadagdag sa inyo kumbaga. Ganun yung mangyayari. Sige. Okay, Okay thank naman you. po sa akin kapag
kapagka po ikaw. Okay, sige. Thank you, ma'am. Thank you po. Kasi ilan na kayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then, etong isa si Ma'am Hazel ata to, pang 12. Tapos si Ma'am PB. Hindi ko alam kung na-attend pa si Ma'am PB. Parang last time wala na, hindi na na-attend eh. Sir Joseph, hindi na din masyado nag-a-attend. Sir Daryl talaga, sayang to. Nag-a-attend siya dati eh. Karay, Karakunay, Kakakatta, sir. Kakakatta. Yung sa past positive natin, Sir JP. Kakakatta. 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 Then, kakakunakatta. Mali, Sir JP, yung past positive mo. Sangoy, sangukunay, samukata, okay, samuku na kata, okay, tama. Karay, karakunay, karakata. Kulang tayo ng T dito, sir. Sir JP, kata, hindi po kata lang. Karakata. Yun po. Karakata. Atsui, atsukunay, atsukata. Yun. Atsuku, nakata. Okay, yes. Tama to. Yung Kimberly, no? Remember natin, pag pass, nagdodoan yun siya. Double T ang nangyayari sa kanya, no? Nagiging kata, no? Okay, may mga question po ba? I think dyan na lang mag-end yung ano natin yun, yung topic natin ngayon, no? Then, yun, pa-memorize na lang kung gusto niyo mag-memorize ng mga adjective. Like sabi ko nga sa inyo, hindi lang si verb ang lagi importante, hindi lang si noun, syempre si adjective din. Basta gusto nating i-describe si adjective, kung wala tayong baon na adjective, syempre, hindi tayo makapag-describe, di ba? No? Kaya kailangan natin kabisaduhin sila, lalong-lalo na may mga special din sila, no? Although, yun nga,
Any question po? Bago tayo magtapos ng ng topic po. May mga question po ba sa inyo? Nakaano na tayo, no? Nasa lesson 8 na tayo ng topic 'yon. Medyo nakakasada-sada na tayo. 7 topic na lang yung natitira pero yun din yung mga importante na topic, no? Sa pag-aaral ng N4 lalo, no? Ay ng N5, then yun din yung mga magagamit natin once na nag-proceed tayo ng N4. Then like I said po 'no, lahat ng pinag-aaralan natin na 'to, yung mga mga tinatawag natin na polite form, mga plain form na 'yan, lahat po 'yan is gagamitin natin sa N4 po 'no. Bakit? Ayun kunyari ito makita natin 'no, ayun verb plain form ay adjective plain na adjective na, then noun na, plus noni. Ganyan po yung pattern ng pag-aaral sa Nihongo. Then anong mabubuo mo diyan? Ang topic ng pattern na yan is even though or although. Kunyari sabihin natin, Nichiyo binano ni shigoto o shiteimasu. Even though it's Sunday, nagtatrabaho ako. Ganun yung meaning niyan na parang parang ano tawag dito? Yung mga hindi inaasahang pangyayari kumbaga, gano'n, 'no? Makikita natin halos panay ganyan 'yan, ayun verb plain ang hinihingi, then meron tayong tinatawag na past, present, gano'n. Pero ito verb plain, kasama yung past, present diyan basta verb plain saka adjective plain. Then nakita naman natin kanina 'yon, yung sa adjective plain, 'di ba? Nakita natin marunong na tayo ngayon. Then ito, gano'n pa din ang hinihingi, verb plain pa din. Meron kasi diyan mga past, present lang hinihingi, Wait lang po, makita niyo 'yan. Top form naman yung hinihingi dun. Ay, T-form pala. Okay, nasaan ba? Meron yan mga wait lang, hanap ako para makita nyo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang sa N5 yung yan, hindi natitigil talaga sa N5. Ginagamit po yun sa N4 tong mga pinag-aralan natin. Lalong-lalo na yung mga conjugations po, no? Gamit na gamit po yan sa ayun kanya ito, verb plain, non-past. Ibig sabihin ng verb plain, yun yung mga pinag-aaralan natin nitong nakaraan. Then non-past, pag sinabi nating non-past, present lang ang hinihingi. Ano yan? Dictionary form saka nai form. Then yung dictionary form kasi napag-aralan na natin, 'di ba? Then I think sa masusunod na na lesson pag-aaralan na natin yung nai form. Yun yung present negative po. Ang katumbas po niya is yung masen sa polite form natin. Gano'n. Like sabi ko nga sa inyo, pinakita ko para ma-gets niyo na sinasabi ko na importante talaga 'yan. Kaya 'pag sinabi ko na isulat niyo 'to, ito like yung topic natin ngayon, dapat may copy kayo niyan. Nasulat natin sa notebook natin para in case nabalikan natin yung mga sinihingi ng libro once na nagtuloy tayo sa N4, ganyan nakalagay sa libro, ayan verb play na pas ang hinihingi kasi eto lang yung puwede, 'tong dalawang topic lang na 'to or yung dalawang conjugations lang na 'to, hindi puwede yung mga mass form natin gagamitin. Then 'pag hiningi naman say verb plain, adjective, siyempre ito ibibigay natin yung mga pinag-aralan natin ngayon. Yung mga kata-kata na yan, mga gano'n, mga kunay, mga gano'n. Like sabi nga po sa inyo, importante po yan 'no, once na nagpunta tayo ng N4 kaya bigyan natin importansya din ng pag-aaral 'no, na kabisaduhin po natin 'tong mga 'to. Okey po ba? Any question po go ahead lang. Meron pa po bang question? Yun lang naman siguro ang explain ko 'no, wala naman masyado. Then yun nga, sabi ko sa inyo katulad ng pagbibigay importansya niyo sa groupings na verb natin pagkakabisado, dapat gano'n din dito. Kasi halos parehas sila ng level, Once na nag-aaral ka ng Nihongo, 'di ba nga daw sabi diyan, dapat ma-master mo. Same word din dun sa natin, sa may verb natin 'no, yung groupings ng verb dapat din daw ma-master mo 'no, okey. May any question po, wala na po ba? Kamusta ba? 56 pa lang, May mga question pa po ba kayo? Go ahead lang po. Wala na po bang question?
Mga susunod na topic natin. Paano yung mga adjectives po pala yung mga kasunod na topic natin. Then, I think pagkatapos itong mga adjectives natin, magpuproceed na naman tayo sa another topic natin sa verb. Then, yung mga verb natin, yun. Another sample na naman yan. Pero this time, adjective tayo, no? Yung mga gagawin natin. Kung paano natin iduduksong yung adjective sa verb, kung paano natin isduduksong sa other nouns, ganon, sa other adjectives, ganon. Yun, ganon yung mga magiging topic natin. Then ito, yung sa lesson 9 natin, konting briefing lang tayo, no? Sa lesson 10 natin, mapag-aaralan natin yung isang conjugations, no? Yung i-conjugate natin yung verb into te form na tinatawag natin. Alam ko may konting idea na din kayo or siguro yung iba na nakapag-advance yun or naririnig nila tong te form na sinasabi na to. Ayan, isang conjugation din yan, no? Dagdag yun sa aral nyo. Ginagamit din po yan sa mga patterns sa ano po, sa may N4 po, no? Sa mga grammar pattern. Then, nasaan yung knife form? Ito wala pa. Wala yung knife form. Okay, no? Okay lang naman po siguro muna today, no? Okay, no? Kung wala tayong question, siguro medyo late na din naman kasi, no? Yun na lang siguro muna today, no? Gambata minasang, no? At sige sa mares, mataas na, ne? Okay, attend po tayo bukas, ha? Okay. Thank you po. Thank you.